ito. Ang usapin dito ay aamyendahan ng Constitution. Ito, pag-usapan natin kasi may mga bagay na dapat na talagang mapalitan sa Constitution. Pero kailangan mapagbantay tayo dyan. Ha? Tatandaan natin, baka mamaya malulusutan na naman tayo. Baka mamaya pwedeng umulit ng presidente. Baka mamaya sila may pakinabang. Sisingitan ng kung ano-ano. Kaya dapat yan, maliwanag po yan. Pakinggan po natin, tingnan niyo po. Attorney Salvador Panelo pagdating sa usaping charter change. Dagdag pa ni Panelo, posibleng umabot pa sa Korte Suprema ang naturang usapin. Whether or not the House on its own can introduce amendments to the Constitution without the participation of the Senate, palagay ko makakarating sa Korte Suprema yun. Hindi papayag yung mga senador na hindi sila kasama doon. Tingnan mo ang lupit Gustong amyendahan ng Constitution, sila-sila, Kongreso lang, lower house, mga kongresista, Kamara, hindi isasali ang senador. Again, kailangan pa bang ipaliwanag yan? Medyo kaduda-duda yan. Kaya nga sabi ni Attorney Panelo, makakaabot to sa Korte Suprema at huwag tayong papayag dito. Napakadelikado po nito, mga kababayan ko. Napakadelikado niyan. Alam na alam natin ang lakas ng kontrol ni Speaker Romualdez diyan sa Kamara. At alam mo naman, alam natin kung ano ang galawan dyan, ano ang pangarap nila. Sakaling maitulak kasi ang parliamentary government, mawawala ng kapangyarihan ang Vice Presidente. At tangi ang mahahalal na punong ministro o Prime Minister lang ang mamumuno sa bansa. Kailangan baguhin mo. Pasensya na po na-allergy ako Ito nakakatakot dyan. Maaalisan ng kapangyarihan si VP Sara. Ito na po ang nakakatakot dyan. Lumalabas na unti-unti ang plano. Kasi may mga nagsasabi, kung tatanungin nyo ako kung sino ang source ko, yung mga nagko-komentaryo dito. Magbasa na lang kayo, wag nyo na akong tanungin. Okay? Kung ipapatawag nyo ako sino source ko, manood na lang kayo ng live ko at may mga comments na ito ang sinasabi. At tatanungin ko po kayo, mga kongresista, totoo ba yung mga haka-haka ng mga Pilipino na talagang yung posisyon na yan, hindi na bibitawan? Kasi kung tama po yung mga nagbibigay ng komentaryo dito, parang kumukunik. Ang papalitan ng Constitution, tatanggalan ng kapangyarihan ng Vice President, tapos Prime Minister na po. At sino ba maghahalal ng Prime Minister? Sila ang pipili dito. Sino pa ba? This is so obvious. Sino? Alangan namang ilagay nila dyan si PRRD. Di ba? Sino pa mauupo dyan kung may Prime Minister? Nakakatakot po ito. This is serious. At kung ito ay aamyendahan lang sa lower house, alam natin yung galawan yan. Napakadelikado. Bagamat hindi nila sinasabi na isasama nila yan, kailangan nakabantay tayo. Alam naman natin ang galawan. Baka mamaya, iba-iba, dami-dami pinapasang babaguhin yung batas. Yung pala, nasingitan na. Wala nang Vice President, tinamaan na si Sara, posibleng magkaroon ng second term ang presidente, hindi natin alam kung nasa plano nila yan, or eto na nga, Prime Minister na. Grabe. Are we repeating the history na isinuka na natin? Ito kasi sinasabi namin sa inyo Babalik na naman tayo, tigas ng ulo nyo kasi hindi kayo nakinig di ba napanood na natin yan? Napanood na natin yan. 20 years ago ba? Hindi, 36 years ago. Napanood na natin yan kaya nga nagkaroon ng 1986 People Power. Napanood na natin yan. Mapapanood ba na naman natin ngayong panahon ng 2024 o 2025? Mangyayari ba yan? Kailangan nakabantay po tayo dito, Muna yung sistemang pangpamahalaan kung papasok tayo sa parliamentary o hindi. Pag pumasok ka, definitely magkakaroon ng Prime Minister. Pumasok tayo sa parliamentary, may Prime Minister. Sino upo dyan? Si Attorney Panelo? Ako? Si Bato ba iupo nila dyan? Si Sara ba? Si Go? Si Marcos? Si Romualdez? Siyempre magbobotohan yung mga yan. Ilan sila magbobotohan? Among themselves. Pagdating naman sa usapin kung sino ang posibleng mamuno sakaling tuluyang maitulak ang charter change. Sino posibleng mamuno kung sakaling maitulak ang charter change o CHA-CHA? Anybody can be Prime Minister depende yan sa mga alyansa yan sa loob. Kahit sino pwede maging Prime Minister, depende yan sa alyansa sa loob. Sino ang may alyansa? Sino may hawak ng Kongreso? Kung gagawin na lang ng saling pusa itong
Senado. Yes, aakyat po yan sa Supreme Court, pero tatandaan natin, yung ganong klaseng aakyat sa Supreme Court, yun yung legal. Okay? Minsan, magkaiba yung legal, iba yung political. One big example, nangyari lang nakaraan. Yung pagkulong, indefinitely dapat, at pinipilit si Ka Eric i-reveal yung source niya, that is political. Ang legal nun, hindi niya dapat pwedeng i-reveal. Pero sinong nanaig doon? Pinilit nila ng pinilit Nung hindi nila mapilit, kinulong. Kaya napaka-importante hindi porket hindi legal, hindi nila kayang gawin. Pag nagkampi-kampihan na yan, bay, nakakatakot. Yung mga political groups, sila mag-decide yan. Paramihan. Ayan, numbers game na. That's what we're talking about. Paramihan. Numbers game. Alam naman natin. Diyan, sa Kongreso, nagsilipat na. Syempre, kung sino may budget, siya ang may boses. Sino ba may budget ng bilyon, di umano? Yung sinasabi pa nga natin, diniscuss natin kanina. Yung pondong hindi natin alam kung saan dadalhin. Yan po yung sinabi ni Atty. Panelo. Sino magiging makapangyarihan dyan? Di ba nagsilipat na nga karamihan, ang malakas ngayon yung partido ni Romualdez. Hindi man natin sila pagbintangan, posible. Hawak na sa leeg. Sinungaling ka na lang, nagtatanga-tangahan ka na lang kung sasabihin mo, hindi, ang iupo nila dyan Prime Minister si BP Sara. Dalawa lang yan. Si Marcos o si Romualdez lang yan. Naman yan. Matatanda ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nais itong pagtuunan ng pansin ng constitutional amendment sa 2024. Ito anyay upang mabigyang pansin ng economic provisions. Yan, economic provision 2024, yan ang popokusan nila. Ako sana naman ang senador, ay ang mga kongreso, ang lower house, ang kamara, mag-focus tayo doon sa yung may pakinabang sa taong bayan. Kasi yung mga huli, saan kayo na-focus? Resolution, hinanakit ninyo kay PRRD, kinuhanan nyo na confidential fund si Sara, both are political. Ngayon, anong inaasikaso ninyo? Si Kibuloy, si SMNI, si Ka Eric, again, another political. Dapat siguro asikasuhin din nyo. Total, sinabi naman niya ni Speaker Romualdez na bilang na araw ng mga smugglers. Ba't hindi kayo gumawa ng panukalang batas na mas lalong hihigpitan o magkaroon kayo ng death penalty na lang dan sa mga smugglers. Di ba? Yung panukalang batas na makikinabang ang sikmura ng bawat Pilipino. Yung sana bigyan nyo ng focus, hindi yung politikahan na politikahan, grupo dito, sino malakas, sino kanino kayo kakampi, kanino kayong partido kakampi. Yan ay all shit. Sorry po but puro politika yan Walang kinalaman yan sa pagkain ng mga Pilipino sa pang-araw-araw. Huliin nyo yung mga smuggler, gawa kayo ng batas patungkol sa mga smuggler. Paano masasawata itong mga smuggler para hindi nalulusutan? Higpitan ninyo. Mag-focus kayo dyan. Paano ang pwede nyo magawang batas? Paano bababa ang presyo ng bigas? Ganun. Nang may pakinabang kayo. Yung pakinabang ba? Hindi yung pakinabang sa bawat isa. Yung may pakinabang kayo sa mga Pilipino. Magugunita rin na ilang beses na pag-usapan ng Chacha, ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito naisusulong. Para sa Diyos. Lako. Hindi ko na malaman kung anong nangyayari sa Pilipinas. Wala na tayong... kasi sinimulan ang aga-aga ng politika. Ang layo pa ng 2028. But anyway, pinaghahandaan nila yan. Ako hindi magugulat, Baka mamaya wala ng election sa 2028.